Akala ng lahat, natapos na ang sumpa ng mga aswang sa San Isidro. Pero tuwing sumisikat ang pulang buwan, may babaeng bumubulong sa hangin, hindi natatapos ang dugo. At ngayon, isang bata na may marka ng pakpak ang muling nagisingki. Ang kwentong ito ay batay sa mga karanasang ibinahagi ng ating tagapakinig. Maaaring may halong katotohanan o kathang-isip, ngunit layunin nitong magbigay ng aral, kilabot, at pagninilay sa mga misteryong bumabalot sa ating mga baryo. Kung mahina ang loob mo, mag-ingat ka sa pakikinig, sapagkat sa bawat sulok ng probinsya, may mga lihim na mas mabuting hindi na lang tuklasin. Tahimik ang hangin sa pinakadulo ng probinsya ng San Isidro, isang lugar na bihira ng marating ng mga bisita. Wala kang maririnig kundi ang ugong ng mga kuliglig at ang pagaspas ng mga dahon tuwing dadaan ang malamig na simoy ng gabi. Sa araw, parang ordinaryong baryo lang, may mga batang naglalaro sa tabing kalsada, may matandang nagtitinda ng gulay, at may mga asong palaging nag-aaway sa gitna ng kalsada. Pero kapag lumubog na ang araw, may kakaibang katahimikan na bumabalot dito, isang uri ng katahimikang tila nagbabadya ng panganib. Ang mga matatanda sa kalapit na bayan ay may babala, huwag kang pupunta sa dulo ng San Isidro kapag gabi. May mga nilalang doon na hindi tao. Pero syempre, sa panahon ngayon, bihira na ang naniniwala sa mga aswang, lalo na ang mga taga-Maynila. Isa na roon si Rica, isang dalagang vlogger na mahilig mag-explore ng mga kakaibang kwento sa probinsya. Dahil sa kanyang YouTube channel na nakatuon sa mga true horror stories, napagpasyahan niyang magpunta sa San Isidro matapos marinig ang balitang may isang pamilya raw doon na hindi lumalabas sa araw. Ayon sa mga residente, mababait naman daw ang mga iyon, tahimik at masinop. Pero ang mga usapan sa gabi, ibang-iba. May mga nagkwento na nakakita raw sila ng mga aninong lumilipad tuwing hating gabi, may naririnig na kaluskos sa bubungan, at minsan ay may mga alagang hayop na bigla na lang nawawala. Nang marinig ito ni Rica, agad siyang nakaramdam ng kakaibang excitement. Perfect content, sabi niya sa sarili. Wala siyang takot, dala lang niya ang kanyang kamera, flashlight, at determinasyong patunayan kung totoo nga ba ang mga kwentong aswang. Ngunit sa likod ng kanyang tapang, hindi niya alam na sa San Isidro, may mga bagay na hindi dapat ginagalaw, lalo na kung hindi mo pa alam kung sino o ano ang iyong kinakalaban. Dumating siya sa baryo bago magdilim. Mainit ang pagtanggap ng mga taga roon, pero may kakaibang tingin ang ilan sa kanya, parang maihalong awa at pag-aalala. May isang matandang babae na lumapit at marahang bumulong, "Hija, kung gusto mo ng buhay na mapayapa, umalis ka rito bago lumubog ang araw." Napangiti lang si Rica, akala niya ibiro lang iyon. Ngunit nang magsimula ng lumamig ang hangin at unti-unting lumabo ang langit, napansin niyang kakaiba ang mga tao. Lahat ay nagsisara ng pinto, isinasara ang bintana, at wala ni isang bata ang makikita sa labas. Ang kalsadang tinatahak niya papunta sa pinakadulong bahay ay puro putik at puno ng mga ugat ng punong kahoy. Sa dulo nito ay may nakatayong lumang bahay, malawak, gawa sa kahoy, at may bakod na tila matagal nang hindi napapagawa. Ito raw ang bahay ng pamilyang gusto niyang kapanayamin. May 3 miyembro lang daw ito, isang lalaki, isang babae, at isang batang halos hindi nakikita ng mga tao. Paglapit niya, napansin niyang may liwanag sa loob ng bahay kahit madilim na sa paligid. May aninong gumagalaw sa bintana, pero nang kumatok siya, tumigil ito. Ilang segundo ng katahimikan hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang babae, maputla, payat, at may mga matang tila hindi kumikindat. "Pasensya ka na, Hija," mahina nitong sabi. "Hindi na kami tumatanggap ng bisita sa ganitong oras." Ngunit dahil sanay si Rica sa mga ganitong sitwasyon, nagpilit pa rin siyang magtanong. "Gusto ko lang po sanang malaman ang totoo. Totoo po ba na kayo raw?" Ay hindi niya naituloy ang tanong. Sapagkat sa sandaling iyon, narinig niya ang pag-iyak ng isang bata mula sa loob, isang iyak na hindi tunog tao. Masyadong malalim, parang mula sa lalamunan ng hayop. Napatigil si Rica. Ang babae sa harap niya ay biglang umiti, isang ngiting malamig, pilit at puno ng lihim. "Kung gusto mong malaman ang totoo, wika nito, pumasok ka." At doon, nagsimula ang kwento na hindi na niya makakalimutan. Sa loob ng bahay na iyon, may mga larawan sa dingding ng mga taong hindi niya kilala,
pero lahat tila nakatingin sa kanya. Ang hangin sa loob ay amoy bulok na karne. Sa bawat hakbang niya, may naririnig siyang pagaspas, tila mga pakpak. At sa isang iglap, na-realize niya ang pamilyang gusto niyang kapanayamin ay hindi lang basta tao. Mula sa labas, maririnig ang sigaw ni Rika, isang sigaw na nabalot ng katahimikan ng gabi. Ngunit ang mga kapitbahay walang lumabas. Sanay na sila. Sa baryong iyon, ang mga sigaw sa gabi ay tanda lang ng isa pang kaluluwang hindi na muling makakauwi. Sa pagpasok ni Rika sa lumang bahay, agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin. Parang may presensyang hindi niya maipaliwanag, malamig, ngunit hindi galing sa hangin. Ang bawat hakbang niya sa sahig ay may kasabay na mahinang kaluskos, tila may iba pang umaapak sa kahoy bukod sa kanya at sa babaeng nagbukas ng pinto. Nilingon niya ito, ngunit nagpatuloy lang sa paglalakad ang babae, tahimik at marahan, patungo sa isang maliit na lamparang nakasabit sa dingding. Pasensya ka na kung magulo ang bahay, wika ng babae, halos pabulong. Matagal na kaming walang bisita. Napansin ni Rika ang mga lumang larawan sa dingding, mga pamilyang nakasuot ng barong at saya, ngunit may kakaiba sa kanilang mga mata. Para bang lahat ng nakangiti sa larawan ay may tinatagong sakit o lihim. May asawa po ba kayo rito, Nay? Tanong ni Rika habang sinisilip ang paligid. Ngunit bago pa man sumagot ang babae, may narinig silang kaluskos mula sa kisam. Matinis, mabilis, parang may gumagapang. Tumigil si Rika, itinaas ang flashlight, pero wala siyang nakita kundi mga alikabok at itim na sapot ng gagamba. Napatawa siya ng mahina, pilit tinatago ang kaba. Siguro pusa lang po, sabi niya. Ngunit hindi ngumiti ang babae, bagkus, tumingin ito sa kisame at marahang umiling. Wala kaming alaga, mahinahon itong sagot. Sa sandaling iyon, parang humigpit ang paligid. Ramdam ni Rika ang panginginig ng kanyang kamay. Sa kabila ng takot, pinilit pa rin niyang maging kalmado. Pwede ko po bang makilala ang asawa niyo at anak? Tanong niya. Sandaling natahimik ang babae bago sumagot. Natutulog sila, tugon nito, ngunit kakaiba ang tono, hindi parang kasinungalingan kundi parang babala. Maya-maya, may humaplos sa braso ni Rika. Mabilis siyang lumingon, ngunit walang tao sa likod niya. Ang tanging naroroon ay isang lumang manika na nakahiga sa sahig, marumi at may punit na mukha. Napaatras siya at muntik nang mabitawan ang flashlight. Nay, may bata po ba rito? Mahina niyang tanong. Ngunit hindi na sumagot ang babae. Bagkus, nakatingin ito sa manika, malamig ang mga mata, at tila may gustong sabihin ngunit pinipigilan. Narinig ulit nila ang iyak, iyong iyak na kanina pa niya naririnig mula sa labas. Ngayon ay mas malinaw na, mas malapit. Anak, bulong ng babae, saka mabilis na naglakad patungo sa likod ng bahay. Sinundan siya ni Rika, dala ang kamera, na patuloy niyang sinimulang i-record, kahit nanginginig na ang kamay niya. Sa bawat hakbang nila, mas lumalakas ang tunog ng pag-iyak. Hanggang sa huminto sila sa harap ng isang pinto na may 3 kandado at mga ukit na parang simbolo o sinaunang sulat. Huwag mong bubuksan yan, mariing sabi ng babae. Nandyan siya at kapag nakita ka niya, hindi ka na makakaalis. Pero bago pa niya maintindihan ang ibig sabihin, biglang kumalabog ang pinto, malakas, sunod-sunod, parang may gustong makawala mula sa loob. Napasigaw si Rika at muntik nang mahulog ang kamera. Ngunit hindi kumilos ang babae, nakatingin lang siya sa pinto, habang unti-unting pumapatak ang luha sa kanyang pisngi. Pasensya ka na, anak, mahina niyang bulong. Sa sandaling iyon, biglang namatay ang lampara. Tanging liwanag ng flashlight ni Rika ang natira. Ngunit kahit iyon ay kumikislap, tila may gustong magpadilim sa paligid. Narinig niyang muli ang kaluskos, ngayon ay galing sa itaas, sa paligid, at tila palapit ng palapit. Ang malamig na hangin ay may kasamang amoy na matagal na niyang hindi naamoy, amoy dugo at bakal. Sinubukan niyang maglakad pabalik sa pinto, ngunit nang lingon siya, wala na roon ang babae. Nay, tawag niya, nanginginig ang boses. Walang sumasagot. Sa halip, may narinig siyang mahinang tawa mula sa dilim. Hindi iyon tawa ng babae, malalim, paos, at tila galing sa isang lalaking matagal nang hindi nakakatawa.
May bisita tayo, anang boses, mabagal, halos hindi mo marinig. Tumigil si Rika. Sino yan? Ngunit bago pa siya makagalaw, may kamay na humawak sa kanyang balikat, malamig, mahigpit, at may mahahabang kuko. Napatili siya at mabilis na lumingon. Sa liwanag ng kanyang flashlight, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa sulok, matangkad, payat, at may mga matang kasing pula ng apoy. Ngunit nang igalaw niya ang ilaw, bigla itong naglaho, parang hindi tao. Nagpapanik na si Rika. Tumakbo siya palabas, pero parang lumalabo ang paligid, parang paikot-ikot ang bahay. Sa bawat sulok ay may aninong nakatayo, mga matang nakamasid sa kanya. Naririnig niyang muli ang boses ng babae, ngayon ay mula sa kung saan, huwag kang tatakbo, mas lalong magagalit siya, tumigil siya sa gitna ng sala, hingal na hingal. At doon, nakita niya ang isang maliit na bata sa ilalim ng mesa. Maputla, walang ekspresyon at may dugo ang bibig. Ate, mahinang sabi ng bata. Gusto mo bang makita si Papa? Bago pa makasagot si Rika, bumukas ang pinto sa kusina, at mula roon ay lumabas ang isang nilalang na balot ng kadiliman, humihinga ng malalim, at may mga matang kumikislap sa dilim. Ang bata ay ngumiti at ang babae sa larawan sa dingding ay tila gumagalaw, nakatingin sa kanya. Sa mga sandaling iyon, naintindihan ni Rika, hindi lang pala pamilya ang nakatira sa bahay na iyon, kundi isang lahi ng nilalang na matagal nang nagtatago sa ilalim ng balat ng mga tao. Nanginginig pa rin ang mga kamay ni Rika habang dahan-dahan siyang umatras mula sa nilalang na lumitaw sa pintuan ng kusina. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nakita niya. Ang hugis ay parang tao, ngunit ang galaw ay hindi normal. Parang naglalakad ng baluktot, at sa bawat hakbang nito ay maririnig ang pagkaluskos ng mga kuko sa sahig na kahoy. Hindi ito tumitingin ng diretsyo, bagkus, nakayuko lang ito, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga matang nakamasid sa kanya. Papa, muling sabi ng bata, ngunit sa pagkakataong ito, ang tinig ay hindi na inosente. Malalim na, parang boses ng dalawang nilalang ang nagsasalita ng sabay. Dahan-dahang tumayo ang bata, at sa liwanag ng flashlight ni Rika, ay nakita niyang ang mga mata nito ay nagiging dilaw, katulad ng sa isang hayop na gutom. Anong gusto niyo sa akin? Halos pabulong na tanong ni Rika, ngunit walang sumagot. Sa halip, naramdaman niya ang pag-ikot ng hangin sa paligid. Lahat ng pinto at bintana ay biglang nagsara, at ang lampara sa dingding ay muling nagliyab ng kusa. Sa apoy nito ay nakita niya ang mga aninong gumagalaw sa paligid, mga hugis tao, ngunit walang mukha. Parang mga kaluluwang nakakulong sa bahay na iyon, tahimik ngunit nagmamasid. Biglang bumalik ang babae, tumatakbo mula sa dilim. Umalis ka na, sigaw nito, sabay tulak kay Rika papunta sa hagdan. Huwag mong tignan sa mata. Huwag. Ngunit huli na, nasilayan ni Rika ang mukha ng nilalang na tinawag ng bata na Papa. Maputla, halos wala ng balat ang pisngi, at sa pagitan ng mga ngipin nito ay may tumutulong dugo na parang hindi galing sa tao. Tumakbo si Rika paakyat ng hagdan, halos madapa sa kaba. Sa bawat yapak niya, may naririnig siyang bumubulong, mga tinig na paulit-ulit na sinasabi ang kanyang pangalan. Rika. Rika, hindi niya alam kung saan nanggagaling. Bawat silid na nadadaanan niya ay may ibang eksenang nakikita. Sa isang silid, may lumang duyan na gumagalaw ng mag-isa. Sa isa pa, may lalaking nakaupo sa silya, nakatalikod, ngunit naririnig niyang humahagikik ito ng mahina. Pagpasok niya sa huling kwarto sa itaas, sumabog ang pinto sa lakas ng hangin. Sa loob, may malaking salamin sa dingding at doon, nakita niya ang sarili niya, ngunit kakaiba. Sa refleksyon, ang kanyang mukha ay madungis at may bakas ng dugo sa kanyang labi. Ano to, bulong niya, habang dahan-dahang nilalapitan ang salamin. Sa mismong sandaling iyon, nakita niyang may tumayong anino sa likod niya, hindi babae, hindi bata, kundi isang nilalang na tila pinaghalo ng tao at hayop. Napaatras siya, nabitawan ang flashlight, at muling nabalot ng dilim ang kwarto. Sa sahig, maririnig ang tunog ng mga kuko na kumakaluskos papalapit. Isang malamig na hangin ang humaplos sa kanyang batok, at narinig niya ang boses ng babae mula sa ibaba, tumakbo ka. Pupunta siya diyan. Ngunit paano?
Lahat ng daanan ay tila nawawala, parang nagbago ang istruktura ng bahay. Habang nagmamadali siyang bumaba, nakasalubong niya ang matandang babae. Sa liwanag ng lampara, nakita niya ang itsura nito ngayon, hindi na katulad ng kanina. Ang balat ay tila natutuklap at ang mga mata ay nagdidilim. Hindi mo dapat binuksan ang pinto, sabi nito habang lumalapit kay Rika. Ngayon, alam na nila na buhay ka. Nay, tulungan niyo ako, pagmamakaawa ni Rika. Ngunit tila wala ng kontrol ang babae sa sarili. May mga ugat na gumagapang sa kanyang mukha, at ang boses nito ay nagiging paos, parang dalawang tinig na magkasabay. Umalis ka, sabi niya, bago biglang humilab ang kanyang katawan, para bang may gustong lumabas mula sa loob niya. Napasigaw si Rika at tumakbo palabas ng bahay, ngunit nang buksan niya ang pinto, hindi na iyon ang labas na nakita niya kanina. Ang dati kalsadang putik ay napalitan ng makapal na kagubatan. Ang mga puno ay baluktot at ang buwan ay tila masyadong malaki, nakasabit sa langit na kulay dugo. Tumakbo siya, wala nang pakialam kung saan patungo. Ngunit sa bawat liko niya, naroon pa rin ang bahay. Paulit-ulit lang, parang pinaglalaruan siya ng isang masamang espiritu. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, nadulas siya at bumagsak sa lupa. Pag-angat niya ng ulo, nakita niyang may lumang poso sa harap niya. At sa ilalim ng poso, may isang babaeng nakasilip, nakangiti, ngunit walang mata. Tulong, bulong ng boses, tulungan mo akong makaalis. Ngunit bago pa siya makalapit, hinawakan ng malamig na kamay ang kanyang bukong-bukong at hinila pababa. Napatili si Rika, kumapit sa gilid ng poso, habang may malamig na tubig na umaagos palabas. Biglang may humawak sa kanyang braso, isang lalaki, hindi niya kilala. Tara! Bilis, sigaw nito. Magulo ang buhok, madungis ang damit, at may sugat sa mukha. Kung gusto mong mabuhay, huwag kang babalik sa bahay na iyon. Sabay silang tumakbo patungo sa gubat, ngunit sa bawat hakbang ay tila may humahabol. Naririnig nila ang mabibilis na pakpak sa itaas, at ang malalakas na sigaw mula sa dilim. Hindi ka dapat nandito, sabi ng lalaki habang tumatakbo. Matagal nang ginagawang taguan ng mga nilalang ang lugar na iyon. Ang pamilyang yon, hindi sila basta aswang, sila ang pinuno. Tumingin siya kay Rika, seryoso ang mga mata. At kapag nakakita sila ng bagong dugo, hindi nila ito basta pinapakawalan. Sa di kalayuan, naririnig na naman nila ang boses ng batang iyon, ngunit ngayon, mas marami na. Parang libo-libong boses ng mga bata na sabay-sabay na bumubulong, Rika halika na, at bago sila makarating sa dulo ng kagubatan, tumigil ang lalaki, hinila si Rika paharap. Kung gusto mong mabuhay, kailangan mong maniwala hindi lahat ng tao rito ay tao pa. Sa likod nila, maririnig ang paglapag ng mga pakpak. At sa dilim, dalawang mata ang kumikislap, naghihintay. Basang-basa na ng pawis si Rika, humahabol ang hininga, habang patuloy silang tumatakbo sa gitna ng madilim na kagubatan, kasama ang lalaking tumulong sa kanya. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit sa pagkakataong iyon, siya lang ang tanging dahilan kung bakit hindi pa tuluyang bumigay ang loob niya. Sa bawat yapak nila sa putik ay tila may mga kamay na humahawak mula sa lupa, mga aninong pilit umaabot, parang gustong hilahin silang pabalik sa bahay. Hindi tayo makakalabas dito, hinga ni Rika, nanginginig ang boses. Pare-pareho lang ang daan. Paulit-ulit lang. Alam ko, sagot ng lalaki, pero kailangan nating subukan. Huwag kang hihinto kahit anong mangyari. Biglang may sumipol mula sa itaas, isang tunog na parang pagsabog ng hangin. Nang tumingin si Rika, nakita niya ang isang nilalang na dumaan sa ere, mabilis, itim, at may pakpak na kasing laki ng bangkay. Bumagsak ito ilang metro sa harap nila, at mula sa lupa ay unti-unting bumangon, isang nilalang na parang tao, ngunit may mahahabang kuko, dugo ang bibig, at balat na kulay abo. Ang mga mata nito'y tila lumulutang sa dilim, at sa bawat paghinga ay naririnig nila ang paghingal na parang galing sa loob ng hukay. Tumakbo ka, sigaw ng lalaki sabay tulak kay Rika sa isang makitid na daan. Ngunit hindi siya nakalayo nang biglang tumalon ang nilalang at halos masunggaban siya. Umalingaw-ngaw ang sigaw niya sa kagubatan habang muntik nang masunggaban ng matatalas na kuko ang kanyang liig. Naramdaman niyang dumampi ang hangin sa balat niya,
isang haplos na may kasamang lamig ng kamatayan. Paglingon niya, nakita niyang nakikipaglaban ang lalaki sa nilalang, gamit lamang ang isang matulis na kahoy na nakuha niya sa lupa. Sinaksak niya ito sa dibdib, ngunit imbes na matumba, umisilang ang halimaw. Mula sa sugat nito ay tumagas ang itim na likido na parang langis, at sa halip na dumaloy pababa, umaakyat ito, dumidikit sa kamay ng lalaki, sinusunog ang balat nito. Napasigaw ito sa sakit, at sinamantala ni Rika ang pagkakataon para hilahin siya palayo. Tumakbo silang muli mas malalim sa kagubatan. Ngunit habang papalayo sila, napansin ni Rika na unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila humihinga, ang mga sanga ay kumikilos, dahan-dahang bumabaluktot na parang mga braso. Hindi ito totoo, bulong ni Rika, nanginginig, ngunit naririnig niya ang mga tinig na pamilyar, boses ng kanyang pamilya, mga kaibigan, mga taong matagal nang patay. Rika, tulungan mo kami, sigaw ng mga boses. Sinubukan niyang takpan ang kanyang tainga, ngunit malinaw pa rin niya itong naririnig sa loob ng isip niya. Bakit mo sila dinala rito? Tanong niya sa lalaki, halos umiiyak. Anong lugar to? Hindi ko sila dinala, sagot ng lalaki, nanginginig. Ang lugar na to, dinadala ang mga tulad natin. Habang tumatakbo, napansin ni Rika ang liwanag mula sa malayo, tila ilaw ng bahay. May tao, sigaw niya, sabay takbo patungo roon. Ngunit nang marating nila ang lugar, natigilan siya. Ang bahay na iyon ay siya ring bahay na pinasukan niya kanina. Parehong-pareho, bawat pader, bawat pinto, bawat bitak. Hindi pwedeng mangyari to, bulong niya. Ngunit mas nakakatakot pa, sa balkonahe ng bahay ay nakatayo ang babae, ang ina ng pamilyang aswang, ngayon ay nakangiti ng buong buo, ang mga mata ay nagliliyab. Saan ka pupunta, Hija? Malambing nitong sabi. Hindi mo ba kami mamimiss? Nang marinig iyon, napaatras si Rika, ngunit biglang sumabog ang mga ilaw mula sa loob ng bahay. Mula sa bawat bintana ay lumabas ang mga anino, mga hugis na mga taong matagal nang namatay, mga nilalang na may punit na pakpak, at mga batang walang mukha. Isa-isa silang naglalakad palabas, dahan-dahan, tila sinasadya ang bawat hakbang para marinig niya ang pagkaluskos ng kanilang mga paa sa lupa. Ang lalaki ay humawak sa kanyang kamay. Makinig ka. Hindi tayo makakaalis kung hindi mo haharapin ang pinagmulan. Anong ibig mong sabihin? May dugo kang hindi mo alam. Isa ka sa kanila. Natigilan si Rika. Hindi. Hindi ako isa sa kanila, sigaw niya, ngunit bago pa siya makapagtanong pa, naramdaman niyang kumikirot ang kanyang likod. Isang matinding sakit, parang may gumuguhit sa balat niya. Napasigaw siya at napaluhod, habang nararamdaman niyang mailumalabas mula sa kanyang katawan, parang mahahabang buto na pilit bumubuka sa likod niya. Labanan mo, sigaw ng lalaki, pilit siyang hinahatak. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dugo mo. Ngunit habang lumalakas ang hangin at nagdidilim ang paligid, naramdaman ni Rika ang malamig na hangin na dumampi sa kanyang likod. Dahan-dahan niyang inilapat ang kamay sa likod niya, at naramdaman ang manipis na pakpak na parang balat ng paniki. Hindi pwede to, ang mga nilalang sa paligid ay tumigil, tila nagmamasid. Ang babae sa balkonahe ay ngumiti, at sa isang iglap, nagbago ang boses nito, malamig, mabagal at puno ng puot. Tanggapin mo na, anak. Dito ka nabibilang. Napaluhod si Rika, umiiyak. Sa paligid, naglaho ang mga nilalang na tila usok, ngunit naririnig pa rin niya ang kanilang halakhak, dumadaloy sa hangin. Sa loob ng kanyang dibdib, naramdaman niya ang tibok ng puso na hindi na normal, mas mabilis, mas malakas, parang sinasabayan ng isa pang puso sa loob. Sinubukan niyang tumayo, ngunit biglang naramdaman niyang hinawakan ng lalaki ang kanyang braso. Huwag mo silang pakinggan. Hindi ka isa sa kanila. Ngunit nang tumingin siya sa lalaki, nakita niya na pati ito ay nagbabago. Ang mga mata nito ay nagiging itim, ang balat ay nagiging kulay abo. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Rika, nanginginig. Sabi mo, tao ka. Umiti ito, mapait. Sinubukan kong maging tao. Pero walang nakakawala sa kanila. Sa sandaling iyon, narinig nilang muli ang sigaw mula sa langit, isang napakalakas na pag-iyak ng bata,
humahalo sa hangin, at sa ilalim ng buwan, bumagsak ang itim na ulan. Sa bawat patak nito, nagbabago ang lupa, nagiging parang laman, kumikilos, humihinga. Walang direksyon, walang daan. At sa gitna ng kaguluhan, isang tinig ang narinig ni Rika, pamilyar ngunit hindi niya alam kung saan nanggagaling. Rika, kung gusto mong mabuhay, kailangan mong pumili. Tao ka ba o isa sa amin? Ngunit bago siya makasagot, dumilim ang lahat. Tumigil ang mundo ni Rika sa sandaling bumalot ang dilim sa paligid. Ang sigaw ng bata, ang pagaspas ng mga pakpak, at ang mabigat na hanging amoy dugo ay nagsanib, hanggang sa tila wala na siyang marinig kundi ang tibok ng sarili niyang puso. Nanginginig pa rin siya habang nakakapit sa braso ng lalaking ngayon ay unti-unti nang nag-iiba ang anyo. Ang mga ugat nito sa liig ay namimintog, ang balat ay nagiging kulay abo, at ang mga mata ay halos puro itim. Anong nangyayari sa'yo? Tanong ni Rika, halos hindi makapaniwala. Ngunit mumiti lang ito, mapait, puno ng awa. Sinabi ko na sa'yo walang nakakawala sa kanila. Lahat ng pumapasok dito, nagiging isa sa atin. Hindi ako isa sa inyo, sigaw niya, ngunit habang sinasabi niya iyon, naramdaman niyang kumikirot ang likod niya. Ang mga pakpak na kanina ay manipis lang, ngayon ay lumalaki, bumubuka, at bawat pagbuka ay parang sinasaksak ang laman niya ng apoy. Napatumba siya sa lupa, umiiyak sa sakit. Ayoko. Ayoko maging halimaw. Ngunit sa paligid nila, maririnig ang mga tawa, ang babae sa balkonahe, ang bata sa dilim, at ang mga nilalang sa anino. Hindi mo maitatanggi ang dugo mo, Rika. Anak ka ni Elena. Natigilan siya. Anong? Hindi niya naituloy. Sino si Elena? Tanong niya, nanginginig. Ang ina ng lahat ng aswang sa probinsyang ito, sagot ng lalaki, mabagal at puno ng bigat. At ikaw ang anak niyang itinago sa Maynila, sa takot na mana ka sa dugo niya. Pero ngayon bumalik ka sa amin. Parang binagsakan ng langit si Rika. Bumalik sa isip niya ang mga gabing nagigising siya noon sa Maynila, umiiyak, dahil lagi niyang napapanaginipan ang mga pakpak na bumabalot sa kanya. Ang mga pagkakataong nagkakasakit siya tuwing kabilugan ng buwan. Ang mga doktor na walang maipaliwanag. Lahat pala ay senyales. Lahat ay babala. Ngayon ay malinaw na sa kanya, ang bahay, ang babae, ang mga boses sa dilim, lahat ay humihila sa kanya pabalik sa pinagmulan. Hindi para saktan siya, kundi para ibalik siya sa kung ano siya noon pa man. Nanginginig siyang tumayo, pilit pinipigilan ang paglabas ng mga pakpak. Kung totoo yan, bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya sa lalaki. Ngumiti ito ng mapait. Dahil ako rin anak niya. Napalunok si Rika. Kapatid kita? Tumango ito. Matagal ko nang tinanggap ang dugo natin. Pero ikaw ang susunod. At kapag ikaw na ang pumalit sa kanya, wala nang makakatakas sa San Isidro. Bago pa siya makapagsalita, bumagsak ang lupa sa ilalim nila. Parang nilamon ng lupa ang kanilang kinatatayuan. Nahulog sila sa madilim na butas, paikot-ikot, hanggang sa tumama sila sa malamig na lupa. Pag-angat niya ng ulo, nasa loob na sila ng isang kuweba, malawak, mabaho, at punong-puno ng mga bangkay na tila natutulog. Ang mga katawan ay nakasabit sa kisame, nakabaligtad, at may mga tubo ng dugo na dahan-dahang dumadaloy patungo sa gitna ng kuweba. Sa gitna ay may trono, at nakaupo roon ang babae, ang tinatawag nilang Elena. Ang balat nito ay kasing puti ng abo, ang buhok ay mahaba at kulay pilak, at ang mga mata ay nagliliyab sa kulay dilaw. Matagal kitang hinintay, anak ko, wika nito, habang dahan-dahang bumabangon. Akala ko'y tuluyan mo na kaming kinalimutan. Hindi kita ina, sigaw ni Rika, habang pinipilit tumayo. Ngunit sa bawat hakbang niya ay parang may humahawak sa kanyang mga paa. Mula sa lupa ay lumalabas ang mga kamay ng mga dating tao, ng mga biktima, ngayon ay alipin ng reyna. Hindi mo maitatanggi ang dugo mo, sabi ni Elena, habang lumalapit. Ang katawan mo ay nagsasalita, anak. Ramdam mo, hindi ba? Ang gutom ang lakas ang tawag ng gabi. Totoo nga, ramdam ni Rika ang kakaibang enerhiya sa loob niya. Ang pakiramdam ng matinding gutom, ngunit hindi sa pagkain, kundi sa dugo.
Naramdaman niyang nag-iinit ang kanyang lalamunan na parang may apoy na gustong lumabas. Tama na, sigaw niya. Hindi ako kagaya ninyo. Ngunit sa di kalayuan, nagsalita ang lalaki, ang kanyang kapatid. Hindi mo sila matatalo kung hindi mo tatanggapin kung sino ka. Tumingin siya kay Rika, nagmamakaawa. Kung ayaw mong lamunin nila ang sangkatauhan, ikaw lang ang may kapangyarihang pumalit sa kanya. Ikaw lang ang kayang kontrolin sila. Nabaling ang tingin ni Elena kay Rico, galit. Tumahimik ka, sabay hampas ng kamay at tumilapon ito sa pader ng kuweba. Bumagsak siya, duguan, halos walang malay. Lumapit si Elena kay Rika, inilapat ang kamay sa noo nito. Dugo mo ang magpapatuloy sa lahi namin, Anya. Ngayong gabi, ikaw ang magiging bagong reyna. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rika ang malamig na enerhiya na dumadaloy sa katawan niya. Ang mga mata niya ay nagdilim at ang hangin ay lumamig. Narinig niya ang mga bulong, mga daing ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Lahat ay tumatawag sa pangalan niya. Rika, reyna namin, ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang imahe ang pumasok sa isip niya, ang mukha ng ina niyang nagpalaki sa kanya sa Maynila, ang babaeng ordinaryo, mabait at walang alam sa mundong ito. Hindi ako tulad ninyo, mahina niyang sabi. At kung kailangan kong mamatay para matapos to, handa ako. Sa isang iglap, hinawakan niya ang kamay ni Elena at pilit hinigop ang enerhiya nito. Ang paligid ay lumiwanag at sumabog ang hangin sa lakas. Ang mga nilalang ay nagsisigawan, ang kuweba ay nag-iba ng anyo, para bang gumuho ang mismong impyerno. Ngunit nang humupa ang lahat, nakatayo si Rika sa gitna ng abo. Wala na si Elena. Wala na ang mga bangkay. Ngunit ang paligid ay pareho pa rin, madilim, malamig at walang buhay. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, may bakas ng dugo, at sa likod niya, ang mga pakpak ay naroon pa rin. Hindi ko alam kung niligtas ko ba ang mundo o sinira ko na ito, bulong niya, nanginginig, habang tinitingnan ang walang katapusang dilim sa labas ng kuweba. Ano sa tingin ninyo, mga kaibigan? Kung kayo si Rika, tatanggapin niyo ba ang kapangyarihan o lalabanan ito hanggang huli? Sa tingin niyo ba, makakaligtas siya sa sumpa ng dugo? Tahimik. Iyon ang unang naramdaman ni Rika matapos ang pagputok ng liwanag. Ang etyo ng sigaw ng kanyang ina, ang dating reyna ng mga aswang, ay nanatiling kumakapit sa mga pader ng kuweba, parang humihinga pa rin sa dilim. Ngunit hindi siya makagalaw. Ang mga pakpak sa kanyang likod ay mabigat, parang bakal na kumakapit sa laman niya. Ang dugo sa lupa ay umuusok, at bawat patak ay maihalong kirot na hindi niya maipaliwanag. Sa paligid, dahan-dahang nagigising ang mga nilalang na akala niya natunaw na. Ang mga dating bangkay ngayon ay kumikilos muli, ngunit hindi na para sundin si Elena. Lahat sila ay nakatingin kay Rika. Reyna, bulong ng isa. Buhay ang dugo, ngunit hindi iyon ang gusto niya. Hindi. Hindi ako reyna, sigaw niya, sabay hampas ng pakpak. Nagkalat ang abo, nagliparan ang mga anino, ngunit bumabalik pa rin ang lahat sa kanya. Gusto ko lang makaalis. Gusto ko lang maging tao ulit. Dahan-dahang lumapit ang kapatid niya, duguan pa rin ngunit nakangiti. Wala ka ng pagpipilian, Rika. Hindi mo mapipigilan ang dugo. Ang tanging magagawa mo ay kontrolin ito. Tumingin siya sa kapatid, umiiyak. At kung ayokong kontrolin? Kung gusto kong tapusin lahat? Ngumiti ito, mahina. Kung ganon kailangan mong sunugin ang puso ng kuweba. Pero tandaan mo, kapag ginawa mo iyon, pati ikaw mawawala. Tumahimik si Rika. Ang lamig ng hangin ay bumigat, at mula sa ilalim ng kuweba, naramdaman niyang may tibok, isang malakas, mabagal, at nakakatakot na pintig. Parang puso ng halimaw. Yon ang ugat ng lahi namin, sabi ng kapatid. Kung masisira mo yon, mawawala ang lahat ng aswang pati ikaw. Huminga ng malalim si Rika. Kung ito lang ang paraan gagawin ko. Lumakad siya patungo sa pinagmumulan ng pintig. Sa bawat hakbang ay parang tinatabunan siya ng mga boses, ang mga bulong ng mga patay, ang iyak ng mga nilalang na nabubuhay sa dilim, ang mga pakiusap ng mga nilalang na gusto pa ring manatili. Huwag mong gawin to, anak ko, sigaw ng tinig ni Elena, kahit wala na ito.
Ang dilim ay bahagi mo. Kapag sinira mo kami, mawawala rin ang ilaw sa loob mo. Ngunit hindi siya tumigil. Tumakbo siya, at sa gitna ng kuweba ay nakita niya ang tinutukoy, isang malaking nilalang na walang anyo, pulang laman na kumikirot at humihinga, parang pusong buhay. Ang paligid ay umiikot at bawat tibok nito ay nagdadala ng alon ng takot. Lumapit siya, nanginginig, habang ang mga mata niya ay nagiging itim. Ito ang lahat ng kasamaan, bulong niya. Ito ang dugo. Inabot niya ang kamay niya, at sa sandaling dumikit ito sa pulang laman, naramdaman niya ang lahat ng alaala ng mga aswang, ang sakit, ang gutom, ang galit, at ang libo-libong taon ng pagtatago. Nakita niya ang pinagmulan, isang sumpa, isang kasunduang nilagdaan sa dilim para lang mabuhay. Ngunit alam niya, kailangan na itong matapos. Tama na, bulong niya. Hindi ko nahahayaan na may ibang magdusa. Biglang lumitaw ang kapatid niya sa likod. Rika! Tigilan mo! Mamamatay ka, sigaw nito, sabay abot sa kanya. Ngunit huli na. Sa halip na umatras, hinawakan ni Rika ang kamay ng kapatid at inilapat din sa puso ng kuweba. Kung mawawala ako, mawawala rin ang dugo sa lahi natin. Isang malakas na liwanag ang sumabog, sinundan ng nakabibinging katahimikan. Ang lupa ay umuga, at ang mga nilalang ay nagsigawan sa sakit. Sa ibabaw ng lupa, maririnig ang mga hayop na tumatakbo, ang mga ibon na nagliliparan, at ang mga bahay sa baryo na gumigising sa gitna ng gabi. Ang buong San Isidro ay yumanig. Sa gitna ng liwanag, nakita ni Rika ang sarili niyang katawan na unti-unting nagiging abo. Ngunit habang naglalaho siya, ramdam niyang nabubura rin ang lahat ng kasamaan. Ang mga mata ng mga dating aswang ay nagiging normal, ang balat nila ay bumabalik sa dati. Ang kapatid niya, na nakahawak pa rin sa kamay niya, ay napaluha. Salamat kapatid ko, ngunit bago tuluyang maglaho si Rika, may narinig siyang boses, hindi boses ng halimaw, kundi pamilyar, malambing. Anak, tapos na. Nakita niya ang imahe ng ina niyang nagpalaki sa kanya sa Maynila, nakangiti. Uwi ka na. Ngumiti si Rika. Mahina niyang sabi, bago tuluyang mawala sa hangin. Pagkatapos ng ilang sandali, nagdilim muli ang kuweba, ngunit ngayon ay tahimik. Ang kapatid niyang lalaki ay nagising sa gitna ng abo, mag-isa. Sa paligid ay wala ng dugo, wala ng bangkay at ang hangin ay malinis. Akala niya tapos na ang lahat, ngunit sa gilid ng kuweba ay may kumikislap na bagay, isang itim na pakpak, maliit, parang sinunog. Kinuha niya ito at sa sandaling hinawakan niya, narinig niya ang mahinang tinig ni Rika. Hindi natatapos ang dilim na nanatili ito sa loob ng tao. Tumigil siya, at sa labas ng kuweba, naramdaman niya ang hangin na tila may dalang bulong, isang tinig na parang si Rika, ngunit hindi na siya sigurado. Sa gabi, ang mga aso sa baryo ay tahol ng tahol, at sa hangin ay may amoy ng nasusunog na dugo. Akala nila tapos na ang sumpa. Pero sa pinakadulo ng San Isidro, sa lumang bahay ni Elena, ay liwanag na muling sumindi. At sa bintana, may aninong babae, nakatingin sa dilim, may ngiting hindi mo alam kung kalmado o nag-aantay. Ang gabi ay muling naging tahimik. Pero kung pakikinggan mo ng mabuti, maririnig mo pa rin ang mahina, basag na boses sa hangin. Hindi natatapos ang dugo. Patuloy itong dadaloy hanggat may puso pang tumitibok. Tahimik na muli ang San Isidro matapos ang gabing yumanig ang buong probinsya. Wala nang bakas ng dugo o halimaw, ngunit may kakaibang lamig na tila na natili sa hangin. Ang mga tao, na dati bihira lumabas tuwing gabi, ay unti-unting bumabalik sa kanilang normal na buhay. Pero sa mga mata ng matatanda, may bakas pa rin ang takot, lalo na kapag napapadaan sila sa pinakadulong bahagi ng baryo kung saan dating nakatayo ang lumang bahay ni Elena. Ngayon, abo na lamang ang natitira roon. Ngunit sa gitna ng abo, may bakas na mga yapak na hindi alam kung sa tao o sa nilalang. Ayon sa mga kwento, matapos ang pagyanig, may nakita raw silang liwanag na tumagos mula sa ilalim ng lupa. Ilang saglit lang daw iyon, pero sapat para liwanagan ang buong baryo na parang umaga sa gitna ng gabi. Pagkatapos noon, natagpuan ng mga tao ang kapatid ni Rika, walang malay, duguan, ngunit buhay. Wala na ang mga pakpak, wala na ang mga halimaw.
Akala nila'y milagro. Pero sa likod ng milagro, may mga tanong na hindi nasasagot. Ilang araw matapos siyang magising, umalis ang lalaki sa San Isidro. Wala siyang sinabi kung saan siya pupunta, basta't iniwan niya ang baryo na parang gustong kalimutan ang lahat. Ngunit bago siya umalis, may sinabi siya sa isang matandang babae na nakasaksi sa lahat. Kapag may batang ipinanganak sa ilalim ng pulang buwan, wika niya, huwag niyong pababayaan. Baka siya na ang susunod. Pagkalipas ng ilang buwan, tuluyan nang nakalimutan ng mga tao si Rika. Wala nang nagbanggit ng pangalang iyon, at ang lumang kuweba kung saan naganap ang huling labanan ay tinabunan ng lupa. Ginawa nilang sagradong lugar, bawal lapitan. Ngunit may ilang kabataang matitigas ang ulo, mga mahilig maglakwento sa gabi, nagtatawanan habang sinusubukang patunayan na tapos na ang sumpa. Hanggang isang gabi, 3 binatilyo ang pumunta sa lugar. Gabi ng kabilugan ng buwan at dala nila ang cellphone para mag-record ng challenge. Nagtatawanan pa sila habang binabaybay ang kakahuyan. Pero nang marating nila ang dulo, hindi na sila nakatawa. Sa halip na isang bundok ng lupa, nakita nila ang isang maliit na butas sa lupa, parang may huminga mula sa ilalim. Lumapit ang isa, nagbiro pa, "Uy, baka ito na yung kuweba ng mga aswang sabay silip. Sa una, wala. Itim lang. Hangin. Pero paglapit niya pa ng kaunti, narinig nila ang mahinang boses na parang mula sa ilalim. Tulungan niyo ako, natahimik ang 3. Narinig niyo yun, bulong ng isa. Parang babae, tigil-tigilan mo nga ako, sagot ng isa, pilit na tumatawa. Pero nang marinig nilang muli, mas malinaw na ngayon, isang tinig ng babae, mahina pero puno ng pighati. Hindi ako nakalabas, tumakbo silang 3, halos magkandara pa palabas ng kakahuyan. Pero sa kanilang pagtakbo, tumigil ang isa sa gitna ng daan, nakatitig sa langit. Mga pare, sabi niya, nanginginig, bakit pula ang buwan? Mula noon, hindi na sila bumalik sa lugar. Pero araw-araw, may nakakarinig daw ng bulong sa hangin tuwing gabi ng kabilugan. Parang may babaeng umiiyak, minsan humihingi ng tulong, minsan bumubulong lang ng isang pangalan, Rika. Sa kabilang dako, may isang batang babae sa Maynila, mga 8 taong gulang, na palaging nagigising tuwing madaling araw. Sabi ng ina niya, nananaginip lang daw. Pero tuwing umaga, makikita sa likod ng bata ang manipis na marka sa kanyang balat, parang linya ng pakpak na unti-unting nabubuo. Kapag tinatanong siya ng ina, ngumingiti lang siya at sinasabi, nanaginip ako kay Ate Rika. Sabi niya, may gagawin pa raw ako paglaki ko. Ang mga tao sa San Isidro ay unti-unting bumabalik sa dati. Ang mga alagang hayop ay tahimik na ulit at ang gabi ay tila payapa. Pero sa tuwing sumisilip ang pulang buwan, may mga aso pa ring tahol ng tahol sa direksyon ng dating kuweba. At sa gabi ng hangin, kung maglalakad ka mag-isa sa gilid ng kagubatan, maririnig mo ang mga yapak sa lupa, banayad, mabagal, pero malinaw. Sabi ng mga matatanda, si Rika raw ay hindi tuluyang nawala. Ang sinag ng liwanag na sumabog noong gabing iyon ay hindi pumatay sa kanya, nilamon siya ng puso ng kuweba, at ngayon ay siya na ang nagbabantay sa pagitan ng dalawang mundo. Hindi na siya tao, pero hindi rin ganap na halimaw. Siya ang tinig na nagbubulong tuwing mailumalapit sa dilim, bumalik ka sa liwanag bago ka tuluyang mawala. Isang gabi, habang umuulan sa San Isidro, may isang matandang naglalakad pa uwi mula sa palengke. Habang binabagtas niya ang daan, napansin niyang walang katao-tao, ngunit naririnig niya ang yapak ng paa sa likod niya. Paglingon niya, wala naman. Nagtuloy siya, pero naramdaman niya na may malamig na hangin na humaplos sa kanyang bato. Tumigil siya, nanginginig, at doon niya nakita, sa dulo ng kalsada, sa ilalim ng pulang ilaw ng post, may babaeng nakatayo, basang-basa, mahaba ang buhok, at nakayuko. Tinawag niya ito, "Miss, okay ka lang?" Dahan-dahan itong tumingala. Maputla ang mukha, at sa likod nito, nakita niya ang anino ng pakpak. Nabitawan ng matanda ang bitbit niyang supot, at bago siya nakatakbo, narinig niya ang boses nito, malamig at pamilyar, hindi natatapos ang dugo patuloy itong dumadaloy. Kinabukasan, nakita ng mga tao ang matanda sa gilid ng daan, nakahandusay, walang sugat, ngunit may marka ng pakpak sa likod. Hanggang ngayon,
Walang nakakaalam kung ano ang nangyari kay Rika, kung tuluyan ba siyang naging reyna, o nilamon ng sumpa na siya mismo ang sinira. Pero isang bagay ang malinaw, may mga kwentong hindi dapat kalimutan dahil minsan, ang mga tinig ng nakaraan ay hindi tahimik kahit sa kamatayan. Kaya ngayon, tanong ko sa inyo mga nakikinig, ano sa tingin ninyo? Natapos ba talaga ang sumpa ng mga aswang sa San Isidro? O nagsisimula pa lang muli ang lahat? Kung gusto niyong malaman kung ano ang nangyari sa batang may marka ng pakpak, komento lang kayo kung gusto niyong marinig ang kasunod. Dahil sa mundong ito, minsan ang dugo ay hindi basta naglalaho. Minsan, ito mismo ang bumabalik para magkwento.